naman, Audrey, kamakailan may lumubog na Roro dahil nga dito kay Bagyong Luis. So alamin natin yung mga patungkol dyan at nakakalungkot malaman na may 8 nasawi. Para po pag-usapan yan, makasama natin this morning. Let us all welcome Philippine Coast Guard Spokesperson Commander Arman Balilo. Good morning, sir. Welcome to Good Morning, Boss. Good morning, Dina. Good morning, Audrey. Magandang umaga po sa lahat ng nanonood ng inyong palatuntunan. Alright, sir, umpisahan natin. Alam natin na lumubog itong Roro. May dapat po bang managot dito? Merong investigasyon na ginagawa at pag napatunayan na merong negligence dahil may namatay siya, maaaring mag-file criminally, pwede rin civil, yung mga kamag-anak ng mga namatayan, at pwede rin administratibo pagdating naman doon sa barko. No, pwede rin kansinan yung prangkisa. Yan ay, siyempre, pag natapos yung investigation, at kung malaman nga na merong mga kasalanan. But sir, balikan natin, no? Kapag nagkakaroon na sumasakay tayo sa Roro or yung mismo nagpapatakbo ng Roro, ano ba dapat yung rules and regulations or yung requirements na dapat nilang tandaan para makapagpalaot sila? Well, of course, meron naman mga regulation ng mga shipping companies bukod dun sa pinaiiral ng Philippine Coast Guard ng Marina. So dapat lamang tandaan yung safe seaworthiness ng barko tsaka yung safety ng pasahero as a primary consideration. Yun lang naman palagi. And of course, dapat may mga life vests na kompleto yan. Kasama yun dun sa mga dapat na kailangan pagka sumasakay ka sa barko. Dapat alam mo kung nasaan yung lalagyan ng mga life jackets. Sa pagsakay naman sa barko, kailangan mo lang sumunod dun sa mga pinag-uutos ng kapitan pagka may mga emergency evacuation procedures, then you have to follow. Yes, sir. Update naman tungkol dun nga sa nangyaring insidenteng yon at saka yung communications ng mga biktima doon sa may kumpanya na tawagin ay Harbor Philippine Shipping Company. Right now, ongoing yung search and rescue operations. No? Kahapon may 8 patay na recover. Una, 3. At kahapon may nakuha yung Philippine Navy na 5. And ongoing yung search and rescue operations na ginagawa ng Navy, ng Coast Guard, tsaka ng Philippine Air Force. And we will continue to look for the 2 missing passengers hanggang siguro baka tong week na to magpatuloy yung search and rescue operation. And then after that, we'll focus on the investigation para malaman natin yung punot dulo nitong insidente. Yes, sir. May listahan na ibinigay sa inyo yung shipping company. At apparently wala dun yung mga nalunod. Hindi naman. Yung ibang mga nalunod nandun sa listahan. Yung iba wala. Pero merong discrepancy ang sinubmit po sa Philippine Coast Guard na listahan bago umalis yung barko na nandun sa manifesto ay pumapatak na 86 lamang. Pero apparently, nung lumaon na, nung nagtanong na kami doon sa kapitan, ang total na sa kanya 116. At nung nag-search and rescue, may nadagdag pang 2 na nakuwang bangkay at meron pang 2 nawawala. So umaabot ng 119 o 120 na yung kailangan establish doon sa manifest. So ibig sabihin, merong mga hindi nilista sa manifesto na labag sa regulasyon ng Maritime Industry Authority sapagkat lahat ng tao na sasakay sa barko, kahit na libre, pasahero man o driver, nung bus o painante, dapat nandun sa manifesto. Pero sabi niyo, sir, 120, hindi naman to overloading. Hindi naman. Wala pong overload hindi overloaded yung passenger vessel sapagkat ang capacity ng vessel ay 403 para doon sa tao. No? Then, ang rolling cargos niya yung tinatawag na yung mga bus, yung sasakyan, mga trucks, hanggang 50 ang pwede niyang ilaman at 13 lang yung sakay. So, we are ruling out overloading already. Alright, so ongoing yung investigation nito. Gusto namin malaman, sir, sa kalimitang mga rason based from na na-experience nyo na ano ba yung mga kalimitang rason bakit lumulubog, bakit may ganitong mga nangyaring sitwasyon? Ito ba dahil sa weather o kakulangan mismo dun sa may-ari mismo dun sa kapitan o ano po bang mali dito? Well, may mga factors siya, no? Minsan yung weather, minsan may negligence din talaga. Pero dito, nung time na umalis yung barko nung Sabado ng tanghali from Lipata papunta ng Leyte, no? Medyo maayos yung panahon niya. Wala ibig sabihin may bagyo sa bandang norte, papaakyat ng norte. Pero doon sa area wala. At sa base sa regulasyon na pinairal ng Philippine Coast Guard, pagka public storm warning signal, doon sa aalisan ng barko, yung dadaanan niya, tsaka ipupuntahan niya, dapat yun, hindi na pwedeng paglayagin yung barko. Pero during the time, walang public storm warning signal. Medyo may gale warning, pero nakaalis naman yung mga barko.
Ito lang yung isa na nagkaroon ng problema at sinamang palad na lumubog. So, nung nangyari po ito, paano po yung communication sa Philippine Coast Guard? Sino po una nakatanggap nitong... Nag-communicate sila right away dun sa Northern Mindanao District Headquarters. And dito sa headquarters ng Philippine Coast Guard sa Manila, we also received information from one of the crew na dead on water sila. Ibig sabihin, sira yung makina. Hindi gumagalaw. At hindi gumagalaw. And what we did, around 5 o'clock in the afternoon, we already alerted yung mga barko doon sa area. Plus the Navy and the Air Force, tsaka yung mga barko ng Coast Guard para to be on the lookout na nga dito sa may problemang barko. So, ganun na nangyari. And nung nag-abandon ship sila around 9 o'clock ng gabi, nakuha kagad yung mga tao nung mga barko na malapit doon sa area. Alright. Gusto ko malaman, Audrey, 8 yung nasawi. Meron po ba tayong mga missing? Meron pang dalawa. Dalawa pa ang Meron pang dalawa. Kahapon natanong namin yung isang kamag-anak, sabi niya, yung lolo nung batang nasawi ay nawawala pa. At meron ding nakausap na merong isa pa na yun naman ay pahinante na hinahanap din na hindi nakalista sa manifesto. Okay, sir, kamusta po yung alon nung according sa mga pumunta doon nung panahon na nire-rescue Yung mismong na? weather. Normal sa ganitong panahon na medyo malakas yung alon. Okay, so during that time, maalon pa rin. At in fact, nahirapan yung search and rescue team nung first day. Pero nung mga sumunod na araw, naging maayos naman yung search and rescue and retrieval operations. Alam mo, Dayan, nakakalungkot dahil mga naglabasan, sir, na balita na according do sa may company, nagbigay na sila ng financial support para do sa mga biktima. Pero apparently, sabi ng mga wala pa silang natatanggap. Well, we'll check with the company. No? Dapat it's their moral obligation para ibigay ang anumang tulong dun sa mga biktima. Alright, mula po sa Philippine Coast Guard, ano po ba siguro yung mga tips or advices na dapat tandaan ng mga kababayan natin o yung mga viewers natin pag sasakay sila ng roro or pagka kailangan nilang pumalaot? Well, safe naman pong sumakay ng barko, no? Kaya lamang po, lagi nating tatandaan na sumunod sa mga regulasyon na pinaiiral doon sa loob ng barko at dapat vigilant ka, attentive ka. Kung halimbawang medyo malayo yung biyahe mo, dapat may isa sigurong gising. Tapos alam nyo yung location ng life jacket, alam nyo yung mga exit points, at saka may mga floating device na pwedeng tingnan na magagamit ay maganda rin. Pero sir, ito po dito sa lumubog na roro, Audrey, may mga life vessel ang suot, di ba? Lahat sila. Lahat sila. So siguro baka talagang sa weather na rin yung current at yung lakas ng tubig. Maaari. So, ibig sabihin kahit naka-live vest ka, may chance pa rin depende. Halimbawa, kung matanda na, may sakit, tapos bata. Mahirapan sila. Medyo may tinatamaan ng matataas na alon. Alright, okay. Alright, so ngayon, Audrey, before we end our interview, sir, do you have any message to our viewers? Well, wala na, no? Patuloy po yung search and rescue operations at i-account natin yung dalawa pang nawala. Hopefully, makita pa natin. And pagkatapos nun, magpapatuloy na yung investigation. Okay. Alright, ayan. Thank you so much for joining us this morning. And that was Philippine Coast Guard spokesperson, Commander Arman Balino. Thank you so much, sir. Thank you.